Breaking news, Houthis nagwala na sa Red Sea. Halos 50 merchant vessels, inatake ng missiles at drone strikes. Inilunsad ng Houthi ang pinakamalaking pag-atake sa mga merchant vessels na nasa Red Sea. Halos 50 merchant vessels ang nasa lugar ng maganap ang nakakatakot na mga pag-atake. Ayon sa US Navy, 4 na barkong pandigma ang nakikipaglaban sa mga Houthis. Ang Houthi ng Yemen ay naglunsad ng pinakamalaking pag-atake sa mga merchant vessels sa Red Sea na nagpapatuloy hanggang ngayon. Humigit kumulang 50 merchant vessel ang nasa lugar ng pag-atake ayon sa mga opisyal ng US. Ang mga pag-atake ay naiulat sa 2 lokasyon. Ito ay nangyari sa timog kanluran ng Mocha at Hodeidah. Ang Houthis ay naglunsad ng isang barrage ng mga missile at drones sa mga merchant ships sa dagat. Ito ang kauna-unahang large-scale attack na isinagawa ng Houthi magmula ng mabuo ang task force na pinamunuan ng US. Brutal na labanan sa pagitan ng Houthis at task force ng US sa Red Sea ay nagpapatuloy. Ayon sa US Navy, 4 na barkong pandigma mula sa Operation Prosperity Guardian ang sumama sa labanan. Ang mga puwersa ng US at UK ay nag-claim na nagpabagsak sila ng 21 drones at missiles na pinaputok ng Houthis. Pinakamalaking Houthi attack sa Red Sea. Noong January 9, tinatayang nasa alas 9:15 ng gabi, ang Iranian-backed Houthis ay naglunsad ng isang komplikadong pag-atake gamit ang Iranian-designed one-way attack UAVs, anti-ship cruise missiles at isang anti-ship ballistic missile na mula sa Houthi-controlled area ng Yemen, papuntang Southern Red Sea at patungo sa mga international shipping lanes kung saan dose-dosenang mga sasakyang pangkalakal ang bumibiyahe. 18 one-way attack UAV, 2 anti-ship cruise missiles at isang anti-ship ballistic missile ang pinabagsak sa pamamagitan ng pinagsamang effort ng FA-18S mula sa USS Dwight D. Eisenhower, CVN-69, USS Gravely, DDG-107, USS Laboon, DDG-58, USS Mason, DDG-87 at ang HMS Diamond, D-34 ng United Kingdom. Ito ang ika-26 na pag-atake ng Houthi sa mga commercial shipping lane sa Red Sea simula noong November 19. Wala namang naiulat na nasugatan o napinsala. Binalaan naman ng task force ng US ang mga Houthis at sinabing haharapin nila ang mga consequences sa ginawa nilang ito. Ang mga pag-ataking ito ay naganap ilang araw matapos ideklara ng Houthis na nagsimula na ang bagong digmaan sa US. Ang mga tensyon sa Red Sea ay isa sa pinakamatindi magmula nang magsimula ang digmaan sa Gaza noong October ng 2023. Ang task force ng US ay nasa high alert habang nagpapatuloy ang pag-atake ng mga Houthis sa rehiyon. Batay sa pahayag ng Houthi, hindi raw titigil ang mga pag-atake hanggat hindi tinatapos ng Israel ang pag-atake nila sa Gaza. Tila hindi nauubusan ng oras ang Hamas sa paggawa ng lihim na underground tunnels at animoy naging hobby na nila ang paggawa nito. Kamakailan lang kasi ay nakadiskubre na naman ang IDF ng mga dugtong-dugtong na tunnels. Ang pangalawa sa pinakamalaking tunnels na natagpuan ng IDF ay naagaw ang korona ng Gaza bilang entablado ng digmaang Hamas versus Israel. Dito kasi naganap ang pinaka-latest at matinding pakikipaglaban sa pagitan ng dalawang panig. Sa wakas ay natagpuan na rin ng IDF ang lahat ng mga secret tunnels ng Hamas. Gumawa pa ang Hamas ng fake medical facility para magsilbing front at hindi mahalata na may kakaibang operasyon na pala ang nagaganap sa underground. Bigo silang panatilihing lihim ang tunnels dahil natagpuan pa rin ito ng IDF. Dito madalas tumambay ang commander ng Hamas na si Muhammad. Sa tunnel din na ito nakatago ang mga mahahalagang armas nila. Sa loob ng isang buwan, nasa underground tunnels lang ng Hamas ang IDF at nakikipagbarilan. Sobrang delikado na ring bumaba sa mga tunnels na ito kung hagdan lang ang gagamitin. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok na hinarap ng IDF sa ilalim ng tunnel, tagumpay silang mapabagsak ang mga opisyalis ng Hamas at ilang miyembro na kasama dito. Sinigurado ng mga engineers na wala nang makakagamit muli ng tunnels ng Hamas.
Nagpasabog ng bomba ang mga engineer sa tunnel at may mga gusali ang gumuho dahil sa lakas ng pagsabog nito, kabilang na ang pinakamalaking command tunnel. Pero inexpect na ito ng mga engineers kaya walang naapektuhan. Pasok na rin ang syudad ng Jabalia sa kahina-hinalang lugar ayon sa IDF. Dito kasi nanggagaling ang mga rockets na sumasabog sa Israel at ito'y nakakapagtaka. Kaya noong nagsagawa ng operasyon ang IDF sa Jabalia, hindi na sila nasupresa nang matagpuan ang secret spot ng Hamas kung saan tila doon ginagawa ang mga rockets na papakawalan sana nila sa mga susunod na araw. Ang secret spot na ito, ang nagsilbing top secret weapon factory ng Hamas at sa kasalukuyan, ang IDF na ang may kontrol rito. Muling naghanda ang mga sundalo ng Israel para muling umatake. Gumamit na ang Israel ng drones sa pag-atake sa Magazine City. Ilang araw na rin nilang tinitiktikan ang syudad na ito. Imbis na atakihin ng IDF ang mga miyembro ng Hamas ng sabay-sabay, naisip nilang mas epektibo kung paisa-isa nilang tatargetin ang Hamas members na magtatangkang tumakas. Binobomba na ng IDF ang mga gusali at warehouse na ginagamit ng Hamas bilang command centers. Ilang araw na lang ang binibilang at masasakop na rin ng IDF ang Jabalia. Sa syudad naman ng Bourgeois, bawat iskinita ay may mga bumubulagang putok ng baril sa pagitan ng dalawang panig. Matapang na hinarap ng Hamas ang mga sundalo ng Israel. Nagplano pang sorpresahin ng atake ang IDF, pero bigo sila dahil winasak na ng IDF ang mga tunnels. Mas humigpit ang seguridad ng IDF sa syudad ng Bourgeois, hindi lang sa land areas, kundi pati na rin sa himpapawid. Ang mga nakumpiskang tangke ng IDF ay pinlanong puntahan ng Hamas at muling bawiin. Ngunit bigo sila dahil nakabantay lang sa likod ang pulutong ng sundalo. Mas dumami ang pinalipad na drones ng IDF upang mas mabantayan ang syudad. Muling nagbukas ang border sa Lebanon at nagsimula na ring umaksyon ang IDF. Binomba ng IDF ang isa sa mga leaders ng Hezbollah at Hamas sa Lebanon. Lumaban pabalik ang mga miyembro ng dalawang teroristang grupo, pero naging walang silbi ang pag-atake nila dahil sa airstrikes na pinakawalan ng IDF. Dahil sa nangyari, nagparamdam ang Iran sa Hezbollah at nangakong ibibigay ang lahat ng tulong na kakailanganin nila laban sa IDF, kabilang na ang mga armas. Tinarget ng Hezbollah ang dalawang panig ng borders sa Lebanon, lalo na ang mga Israeli towers. Palyado ang ilang rockets na magpapabagsak sana sa towers, pero dahil nakita ito ng puwersa ng Israel, umatake sila pabalik. Aktibo pa rin ang labanan sa Gaza City. Kasama ang Shaldag at Yahalom units ng puwersa ng Israel, sinugod nila ang ilan sa headquarters ng Hamas. Nakita rin sa drones sa main building ng Hamas ang ilang miyembrong nagtangkang tumakas sa mga kamay nila. Pero hindi sila umubra sa 401st Brigade, agad silang sumugod at umatake. Pinalibutan na rin nila ang buong Gaza City. Importante ang Gaza City sa grupong Hamas, kaya big deal sa kanila ang ginawang pagpapalibot ng 401st Brigade sa syudad. Nasira kasi ang plano nilang pag-atake sa northern part ng Gaza. Ang main base ng Hamas ay mayroong 37 gusali sa gitnang bahagi ng Gaza. Kaya lang, napapaligiran ng mga inosenteng sibilyan ng main base ng Hamas, kaya maingat na pinaplano ng IDF ang gagawin nilang pag-aksyon upang hindi maapektuhan ang mga sibilyan. Paborito talaga ng Hamas ang paggawa ng underground hideouts. Muling natuklasan ng IDF ang underground secret base ng Hamas na nasa ilalim lang ng 37 gusali. May mga kwarto at hideout para sa mga bigating leader ng Hamas. Sa kasalukuyan, naitumba na ng IDF ang mga Hamas members na nasa upper floors ng 37 buildings. Hinalughog ng IDF ang mga tunnels ng Hamas na sila na ngayon ang may kontrol para siguraduhing nakuha na nila lahat ng mga armas, lalo na ang mga bomba ng grupong Hamas. Samantala, sa kabila ng mga nahanap na tunnels, meron pa ring natagpuan ang 401st Brigade at Yahalom unit at agad din naman nilang winasak ito. Ang Shaldag unit naman ay may mga nakalabang Hamas members sa loob mismo ng tunnels. Tagumpay sila laban dito. Sinigurado ng 52nd Battalion
Nawasak na ang tunnels ngunit may nakita silang kalaban sa loob ng building kaya umatake ang 52nd Battalion. Sumagot ng pag-atake ang mga terorista kaya may mga sundalo ang lumabas na sugatan sa gusali. Paglabas ng mga sugatan, hindi pa rin sila tinatantanan ng mga terorista at muling umatake. Nagsunod-sunod na ang putukan ng baril dahil dito, maging sa labas ng gusali, may mga nakikipagdigma na rin. Matapos ang misyon, namatay ang ilan sa mga sundalong may importanteng posisyon sa buong puwersa ng Israel. May namatay na kapitan, warrant officer, sarhento at ilang mga sundalo ng Israel. Ayon sa 460 Brigade, nakuha na nila ang kontrol sa Al-Sadi. Nasa 40 Hamas members naman ang inambush ng 460 Brigade sa distrito ng Tufa. Ayon sa general ng 460 Brigade, tagumpay sila sa pag-ambush kaya naman ngayon sila na ang may kontrol ng Tufa District sa Gaza City. Pero hindi pa rin sila nagpakampante. Chinek nila ang rehiyon ng Sheikh Radwin para siguraduhing wala ng mga hidden weapons na nakabaon sa kung saan man. Buti na lang at ginawa nila ito. Dahil tama ang kutob nila, marami silang natagpuan. Bumiyahe papuntang north ang Chief of General Staff ng Israel at nagpaunlak ng speech. Sinabi niya sa speech niya na lalabanan nila ang Hamas anuman ang mangyari. Matapos magbigay ng speech, chinek niya naman ang base ng backup forces ng Israel. Nakita niya rin ang main army ng Israel at masaya siyang makitang maganda ang lagay nila. Binanggit din ng Chief of General Staff na aware siya kung gaano kahirap ang sitwasyon ngayon ng mga sundalo sa southern area pero binibilisan na nila ang operasyon upang makatulong sa northern area at nang ito naman ang kanilang masakop. Samantala, ang grupo ng Israel ay may misyong suyudin ang buong syudad para maghanap ng mga greenhouse facilities. May mga balibalita na ang mga top leaders ng Hamas ay nagtatago sa tunnels na nasa ilalim lang ng Khan University, kaya mabilis na umaksyon ang IDF at pinaligiran ang universidad. Biglang gumawa ng gulo ang Hamas sa rehiyon ng Rafah na nasa ilalim lang ng Khan Yunis. Nagpalipad ng flying camera ang Israel malapit sa border ng Egypt para mas masubaybayan ang mga nangyayari rito at suriin ang Hamas member na tatargetin ng fighter jets nila. Nasa 100 base sa Rafah ang matagumpay na inatake ng Israel gamit ang fighter jets. Kasunod nito ang pagwasak sa mga armas at gear ng Hamas. Lumala ang sitwasyon ng IDF sa northern area ng Israel pero to the rescue ang fighter jets nila. Agad itong rumesponde at nagpakawala ng bomba sa grupo ng Hezbollah. Ayon pa sa Information Department, isang malaking pagsabog ang sumira ng plano ng Hezbollah, pabor naman sa puwersa ng Israel. Matapos gamitin ng IDF ang fighter jets, artillery naman ang ginamit nilang armas bilang ganti sa surprise aerial shot galing bansang Lebanon. Parehong umaatake ang dalawang panig kaya hindi naging matagumpay ang pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ayon sa experts, mas naging madalas ang pag-atake ng Hezbollah sa Israel kaya naman bigla silang nakabuo ng teorya. Kumbaga sa chess game, ginagamit ng bansang Iran na pawn ang Hezbollah para guluhin at atakihin ang Israel. Pero hindi pinabayaan ng Israel na gawin silang laro ng Iran. Ang mga ganting pag-atake ng IDF ay hindi lang basta winasak ang secret tunnels ng Hezbollah at ang mga armas nila, maging ang bansang Iran ay binwisit din ng IDF. Dahil sa latest na pag-atake ng IDF, tinamaan nila ang Revolutionary Guard ng Iran na si Sayed Reza Mousavi. Ang Iran ay nag-apoy sa galit, paghihiganti ang nais nila at muli nilang ginamit ang Hezbollah upang gantihan ang Israel. Kahit noong nagsisimula pa lang ang digmaan, ginagamit na ng Iran ang Hezbollah para atakihin ang Israel kaya hindi na bago ito sa Hezbollah. Pabor din naman sa Hezbollah dahil suportado nila ang Hamas. Inaasam ng Iran na kaya nilang atakihin ang northern area ng Israel pero hindi ito hinayaan ng IDF. May nakahanda na pala silang surprise attack bilang ganti sa Iran. Ang Hezbollah naman ang gumanti sa northern area ng Israel gamit ang drone strikes at rocket attacks para sa Iran. Kahit pa nga nagbibigay na ng babala ang Iran, nagaganti sila sa Israel, mas matindi pa rin ang pag-atake ng Israel kaysa sa mga pag-atake ng Hezbollah.
Plano ng Israel na umatake sa gabi para tuluyan na silang makaganti sa lahat ng mga pagbabanta sa kanila ng Iran. Sinimulan na rin ng Israel ang pag-atake. Hindi rin biro ang ginawang atake ng Hezbollah sa northern area ng Israel at hindi ito kinatuwa ng IDF. Gumanti ang IDF at umatake gamit ang planes, mga tangke at nagsisilakihang mga baril sa headquarters ng Hezbollah. Binalak pang umatake ng Hezbollah gamit ang paboritong tunnels ng Hamas, pero hindi hinayaan ng IDF na makagamit sila nito. Umatake pa isa-isa ang IDF, kaya hindi na rin gaano nakakilos ang Hezbollah. Gamit ang malalaking missiles ng IDF, nawasak ang mga pang-atake sana ng Hezbollah, maging ang secret camps ng Hezbollah ay nadamay na rin. Isang malaking damage ang ginawa ng IDF sa underground tunnels ng Hezbollah. Ayon sa findings ng mga eksperto, karugtong ng highway na nagkokonekta sa Lebanon ay sinira na ng IDF ang ilan dito. Interregional tunnels ang tawag nila rito. Wala ng tao nang pasukin ng IDF ang ilan sa mga secret tunnels. Hinala ng mga experts, konektado ang tunnels sa Bekaa at Beirut at sinasabing baka may trapdoor na ginawa ang Hezbollah upang maging emergency escape nung oras na matuklasan ng IDF ang tunnels. Bukod sa tunnels na nadiskubre, may natuklasan pa ang IDF na secret tunnel ng Hezbollah sa southern area para sa backup defense nila. Lahat ng underground tunnels ay pinasabugan ng bomba ng IDF at winasak. Dahil Iran ang nagbibigay ng budget sa Hezbollah, mas lalong naasar at naubusan ng pasensya ang Iran sa Israel. Si Hossein Salami ang isa sa mga tinitiktikan ngayon ng foreign countries, kabilang na ang US at Israel. Kinilala siya bilang troublemaker. Pero nung burol ng high-ranking official ng Iran na si Mousavi, puro magaganda ang sinasabi niya sa speech. Gayon din si Qasem Soleiman. Namatay siya dahil sa US drone noong 2020. Kahit pa nga nahihirapan ng Iran sa pagsuporta sa Hamas at Hezbollah, hindi pa rin sila tumitigil sa pagbibigay ng tulong sa kanila. Ayon sa Iran, kahit pa maubos ang kanilang impluensya,